Ang Tagalog film recap natin ngayon mga huwan ay isang Marvel movie na ang X-Men Origins Wolverine na napalabas noong 2009. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating pelikula. Sa Canada sa taong 1845, ang batang si Victor ay binabantayan ang may sakit na si James Howlett kasama ang ama nito na si John. Ngunit si Thomas Logan na ama ni Victor ay biglang nagsisigaw sa labas ng pangalan ng asawa ni John at pinuntahan niya ito, subalit ilang saglit lang ay nabaril siya ng lasing na si Thomas. Nang narinig ni James ang putok ng baril ay agad na tumakbo siya sa ama at naabutan niya ito na nakahandusay na lang sa sahig. Dahil sa labis na galit ay lumabas sa kamay niya ang kanyang mga bone claw at mabilis na sinaksak si Thomas. Subalit sinabi ni Thomas na siya ang tunay na ama niya at bumagsak na. Ang ina ni James ay labis na natakot sa nagawa niya at tumakbo ang bata palabas ng kanilang bahay. Pero hinabol siya ni Victor at sinabing nararapat lang sa ama nila ang ginawa ni James at dahil magkapatid sila ay kailangan nilang magsama at protektahan ang isa't isa. Nang pinaghahanap na sila ng mga tao ay agad na umalis sina Victor sa kanilang nayon. Napunta na sa panahong nasa wastong edad na sina James at Victor at mula pa noon ay madalas na silang magkasama at pinoprotektahan ang isa't isa mula sa lahat ng kalaban nila habang sumasabak ng magkabilaan sa mga gera bilang mga sundalo noong American Civil War, World War I, at World War II. Dahil sa kanilang mutant regenerative power ay hindi sila namamatay at tumatanda. Ngunit habang tumatagal ay nagiging bayulente at mabangis ang pag-uugali ni Victor na tila isang hayop kaya't madalas siyang binabantayan ni James. Isang araw ay napasabak naman sila sa Vietnam War at papatayin rito ni Victor ang isang babae pero pinigilan siya ng kasamahan nila hanggang sa napatay niya ang kanilang officer. Agad na pinalibutan siya ng mga kasamahan nilang sundalo pero si James ay prinotektahan ang kapatid niya sa kanila. Sa sunod na araw ay sinentensyahan sila ng pagkamatay sa firing squad ngunit hindi sila namatay rito kaya't kinulong na lang sila sa maliit na selda ng panghabang buhay. Pero pinuntahan sila ni Major William Stryker at sinabing alam niyang mga mutant sila na may kakaibang abilidad. Pagkatapos ay inalok niya sina James na sumali sa kanyang espesyal na grupo ng mga mutants upang magpatuloy pa rin na magserbisyo sa bansa bilang mga mandirigma. Pumayag ang magkapatid at habang sakay ng isang military plane ay nakasama nila rito ang Team X ni Major Stryker. Maya-maya ay nakarating na silang lahat ng Lagos, Nigeria upang sumugod sa isang gusali na may malaking operasyon ng diamond trafficking. Ang isang miyembro ng Team X na si Agent Zero ay sobrang galing na pinatumba ang karamihan sa mga mercenary sa labas ng gusali gamit ang kanyang dalawang baril. Pagkatapos si Fred na may invulnerability power ay pinigilan ang mercenary sa tangke na pasabugan sila at ang sasakyan nito ang napasabog niya. Ilang saglit ay napansin ng boss ng operasyon na ang grupo ay nasa elevator nila at pinahinto niya ito. Si Bradley naman na may technopathy power ay kinontrol ang elevator at inabangan sila ng maraming mercenary sa pinto. Pero mag-isang lumabas rito ang isa pang miyembro ng Team X na si Wade Wilson at napakabilis na pinabagsak ang lahat ng mercenary sa loob ng silid gamit ang kanyang mga katana blades. Ang boss ay gagamitin na ang baril niya pero pinigilan siya ni John Wraith na may teleporting ability. Inakala nito na kukunin ng Team X ang kanilang mga diamante pero sumagot si Stryker na nais lang niyang malaman kung saan nila nakuha ang sobrang rare na mineral na yon. Sinabi ng lalaki ang pinagmulan nito na di kalayuan roon at agad na pinuntahan nila ito at tinanong ni Stryker ang mga lokal ng lugar kung saan nila nahanap ang mineral. Nasabi ng leader ng lokal na galing raw ito sa isang bulalakaw pero tumangging sabihin kung nasaan dahil sagradong bagay ang mineral sa kanila. Si Stryker naman ay pinag-utos kina Victor na patayin ang mga lokal roon pero mabilis na pinigilan sila ni James at sinabing hindi na tama ang ginagawa nila. Pagkatapos ay tinapon na niya ang kanyang dog tag at tumiwalag na siya sa grupo. Pinigilan siya ni Victor pero umalis pa rin roon ang kapatid niya. Sa deleted scene ay nagpakita roon ang batang si Storm at pinagmasdan umalis si James habang kumukulog ng malakas sa kalangitan. Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Makalipas ang 6 na taon si James na inadapt na ang pangalan ng ama niya bilang si Logan ay naninirahan na sa kabundukan ng Canada kasama ang kanyang asawa na si Kayla at nagtatrabaho siya roon bilang mananabas ng mga puno. Samantala si Bradley na nagtatrabaho na sa isang carnival ay pinuntahan ni Victor. Sinabi niya rito na wala siyang pinagsabihan sa pagpatay nila noon sa mga lokal ng Lagos pero si Victor ay mabilis na pinatumba siya. Lumipas ang ilang araw habang nagtatrabaho si Logan ay pinuntahan siya ni Stryker na ngayon ay isa ng colonel kasama si Agent Zero. Sinabihan niya si Logan na may pumapatay sa kanilang dating team at kailangan nila ang tulong niya.
pero tumanggi sa kanya ang bida at agad na inalisan sila. Pagkatapos ay sinundo ni Logan ang asawa niya sa isang school kung saan ay nagtatrabaho ito bilang teacher. Ngunit napansin nilang may dalawang lalaki na nagtatalo sa gitna ng kalsada at sinubukan na kausapin ni Logan ang isa pero sinuntok siya nito na agad na napigilan niya. Lumapit na rin si Kayla sa lalaki at hinawakan ito sa balikat at sinabihan na padaanin sila sa kalsada na agad na ginawa nga ng lalaki at kinamangha ni Logan ang abilidad ni Kayla. Kinagabihan ay kinuwento ni Kayla kay Logan ang istorya ng Moon kung bakit ito nag-iisa. Noon ay may kasintahan siya na si Kuwai Kawatso at nakatira sila sa spirit world. Pero ang trickster spirit ay pinapunta si Kuwai Kawatso sa Earth upang kumuha ng mga bulaklak na pinapakuha raw sa kanya ng Moon. Subalit hindi alam ni Kuwai Kawatso na hindi na siya makakabalik sa spirit world kapag bumaba siya sa Earth. Mula noon ay gabi-gabi niyang tinitingnan ang Moon sa kalangitan at sinisigaw ang pangalan nito, ngunit kahit kailan ay hindi na niya siya nakapiling. Natawa si Logan sa pangalan ni Kuwai Kawatso pero sinabi ni Kayla na ang ibig sabihin nito ay Wolverine. Kinabukasan habang papunta si Kayla sa trabaho ni Logan ay biglang hinarang siya ni Victor sa kalsada. Kinalmot niya ang kotse ni Kayla at nilapitan nito habang si Logan ay naamoy ang kapatid niya sa paligid. Nakakita si Logan ng ulo ng hayop sa daan at na-realize niyang nasa panganib si Kayla. Ilang saglit ay nakita ni Logan ang kotse nila na may kalmot ni Victor. Pagkatapos ay nahanap niya roon si Kayla na nakahandusay na lang sa damuhan at ito ay labis na kinagalit niya. Kinagabihan si Victor na nasa kalapit na bar ay nahanap roon ni Logan. Pero ang kapatid niya ay mabilis na inatake siya palabas ng bar at hinampas sa mga punong kahoy. Ang bida ay galit na kinalaban si Victor subalit madaling nakakalamang ang kapatid niya sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi pa rin sumuko si Logan at buong lakas na kinalaban si Victor hanggang sa nabalibag niya siya pero binagsak nito sa kanya ang mga punong kahoy roon. Pagkatapos ay hinagis siya sa dumadaang kotse at pinutol pa ang mga bone claw niya. Sinabi naman ni Victor sa kanya na hindi sila tulad ng mga tao at inalisan na siya. Kinaumagahan ay nasa ospital si Logan at nagulat ang mga doktor na wala na siyang sugat. Nang nagising na siya ay nakita niyang nandoon si Stryker at sinisi niya ito sa pagkamatay sa asawa niya. Pero sinabi ni Stryker na hindi niya alam na si Victor ang umaatake sa mga miyembro ng team nila. Nakaraan ay sobrang naging bayulente ni Victor at kinailangan niya siyang ikulong pero nakatakas ito at nagplanong tugisin silang lahat. Umalis na roon si Logan upang maghiganti uli sa kapatid ngunit sinabihan siya ng Colonel na hindi niya ito matatalo. Pero may mga kagamitan siya na maaaring ibigay sa kanya upang matalo niya si Victor at sinisigurado niya kay Logan na makakapaghiganti na siya rito. Kahit naman duda at mabigat sa kalooban ng bida ay pumayag na rin siya kay Stryker. Pagkatapos ay dinala niya si Logan sa kanilang military laboratory at sinalang sa isang kakaibang equipment. Sinabi sa kanya rito ng Colonel na nakita na niya ang mineral na hinahanap nila noon sa Nigeria at mula rito ay nakalikha sila ng indestructible na metal na ang adamantium. Ito ang isasalin nila sa katawan niya na ang tanging paraan lang upang matalo niya si Victor. Binalik naman ni Stryker ang dog tag ni Logan pero pinapalitan niya ito ng may pangalang Wolverine. Maya-maya ay pumunta rin sa pasilidad si General Monson upang makita ang magiging resulta ng programa ni Colonel Stryker na pinangalanan nitong Weapon X o ang Weapon 10. Ilang saglit ay nilubog na nila si Logan sa tubig at sinimulan ang salina ng adamantium components sa lahat ng parte ng mga buto niya. Ngunit dahil rito ay biglang tumaas ang heart rate ni Logan at pati ang temperatura ng katawan niya ay uminit sa punto na ang tubig sa equipment ay uminit rin. Hindi nagtagal ay nagtagumpay sina Stryker na isalin sa mga buto ni Logan ang adamantium ngunit biglang hindi na tumibok ang puso niya. Nadismaya rito ang Colonel pero makalipas ang ilang saglit ay unti-unti nang bumabalik ang heart rate ni Logan na labis na ikinatuwa niya at sinabihan si Agent Zero na burahin ang memorya niya at kumuha ng DNA nito upang gamitin sa kanilang Weapon 11. Pero narinig ito ni Logan at dahil ayaw niyang mawala ang mga memorya niya ni Kayla ay agad na bumangon siya sa equipment. Si Agent Zero ay pinagbabaril siya pero wala na itong talab sa kanya at umatake si Logan ng mga sundalo sa daan habang tumatakbo paalis roon. Gamit ang kanyang mga bagong adamantium claw ay nakalabas siya ng pasilidad at lumundag sa isang talon. Si Agent Zero naman ay inatasan ni Colonel Stryker na tugisin si Logan. Maya-maya ay pumasok si Logan sa bar ng mag-asawang sina Travis at Heather. Pinasok rito ni Travis si Logan na may dalang baril at nakita siya na walang saplot at nilalamig kaya't binigyan niya siya ng kumot at inimbitahan sa kanilang bahay. Matapos masuot ng bida ang mga kasuotan ng dating anak ng mag-asawa ay inobserbahan niya ang kanyang mga adamantium claw. Pero nang tinawag siya ni Travis upang kumain ay aksidenteng nasira niya ang lababo roon. Agad na sinabihan niya ang mag-asawa na babayaran niya ito at sumabay siyang kumain ng hapunan sa kanila. Maya-maya ay bumalik siya sa barn at dito nagpalipas ng gabi. Sa sunod na araw ay umupo siya sa motorsiklo ni Travis at binigay sa kanya nito ang jacket ng anak nila noon.
Dumating rito si Heather subalit may biglang bumaril sa kanya at pati kay Travis. Ito pala ay si Agent Zero at ang kasama nitong sundalo sa helicopter ay pinasabog ang barn pero agad na nakalabas roon ng Wolverine sakay ng motorsiklo. Si Agent Zero sakay ng helicopter ay hinabol si Logan at pinagbabaril nila siya ng machine gun. Magaling na nakakaiwas ang bida sa mga atake ni Zero sakay ng motorsiklo ngunit hinabol naman siya ng mga military truck nila. Inatake niya ang machine gun ng isa rito at agad na natakasan subalit nakaabang na sa kanya sina Zero sa kabilang parte ng kalsada kaya't napilitan ang Wolverine na lumiko pabalik sa kabilang direksyon at nagpatumba ng isang military truck. Pagkatapos ay sumampa siya sa isa pang truck ngunit pinasabugan ito ng mga kalaban at tumalon siya sa kanila at pinutol ang LSC ng helicopter nila na agad na kinabagsak nito. Pagkatapos ay narinig ni Logan si Stryker sa radyo ni Zero at sinabihan niya ito na pagkatapos niyang patumbahin si Victor ay susunod niya siya. Dahil naman pinatay ni Zero sina Travis ay pinaliyab niya sa daan ang langis ng helicopter upang pasabugin ito. Maya-maya ay pumunta si Logan kay Wraith at kinuwento rito ang lahat pati ang pagkakaroon niya ng mga adamantium claw. Nasabi sa kanya ni Wraith na matapos ng ilang buwan noong umalis siya sa grupo nila ay umalis na rin si Wraith dahil hindi na niya matiis ang mga panibagong misyon nila na tumugis ng mga kauri nilang mutant para sa masamang plano ni Stryker. Nasabi pa ni Wraith na upang mahanap niya si Victor ay malamang malalaman niya ito kay Fred dahil close sila ni Zero noon. Nang pinuntahan nila ito ay mukha na siyang nilalang na nilamon ang tunay na Fred ayon kay Logan. Pagkatapos ay tinanong sa kanya ni Logan ang lokasyon ni Victor at tinawag siyang Bob. Pero ang pagkarinig ni Fred ay tinawag niya siyang Blob kaya't pinatalsik niya siya. Naisip naman ni Wraith na labanan ni Logan si Fred sa boxing upang malabas nito ang galit sa kanya at maaaring pagkatapos nito ay makipag-usap na si Fred sa kanya. Pero habang nakikipag-boxing si Logan kay Fred ay namroblema pa siya kung may sasakto bang stretcher rito kung mapatumba niya ito. Ngunit ang lalaki ay hindi tinatabla ng mga suntok ni Logan at nagagawa siyang suntukin ng mabilis ng maraming beses. Hanggang sa hinedbutt siya ni Fred pero labis na nasaktan ito sa adamantium na bungo ni Logan pagkatapos ay pinatumba niya si Fred sa pagpuntirya sa ulo nito. Sa kasalukuyan ay yun ang estudyante na si Scott Summers na may optic blast mutant power ay pinuntahan ni Victor sa eskwelahan nito. Hinabol niya ang binatilyo sa loob ng gusali na parang mabangis na hayop at si Scott ay aksidenteng nakalikha ng malaking damage sa eskwelahan. Nahuli na siya ni Victor at kasama ang Colonel ay kinidnap nila si Scott upang kumuha rito ng mutant DNA. Ilang saglit ay ginising ni Logan si Fred at tinanong sa kanya kung nasaan si Victor. Sumagot si Fred na si Victor ay nagtatrabaho pa rin kay Stryker at pinapatakbo nila ang isang isla kung saan nila dinadala ang mga dinudukot nilang mutants upang pag-eksperimentuhan at pagsamahin ang lahat ng kapangyarihan nila sa isang mutant. Dito na na-realize ni Logan na pinapatay ni Stryker kay Victor ang asawa niya upang mapapayag nila siya na isailalim rin sa eksperimento nila. Galit na tinanong naman ng bida si Fred kung nasaan ang isla ngunit hindi niya ito alam. Pero nakaraan lang ay may isang mutant na nakatakas roon at ito ay si Remy LeBeau ng New Orleans na tinatawag na Gambit dahil kinukuha niya ang lahat ng pera sa poker. Agad na umalis na roon si Logan at sumama sa kanya si Wraith. Kinagabihan ay pinuntahan nila ang isang kasino kung saan nila nahanap si Remy LeBeau. Si Wraith ay nagbantay sa likod kung sakaling tumakbo sa kanila si Remy ngunit nakaharap niya rito si Victor. Samantala si Logan ay sinimulan ng kausapin si Remy at sinabihan siya na tutulungan niya sila na makapunta sa isla ni Stryker. Si Wraith naman ay matapang na kinalaban si Victor gamit ang mutant teleport ability niya subalit ilang saglit lang ay nagawa siyang pabagsakin ng lalaki sa mabilis na paghawak sa spinal cord niya at binali ito. Sa kasalukuyan na yun si Remy ay inakalang tauhan si Logan ni Stryker dahil napansin nito ang dog tag niya na pareho sa mga sundalo na nagdala sa kanya sa isla. Kaya't inatake ni Remy si Logan ng maraming beses gamit ang kanyang mga baraha na kinatalsik niya sa likod ng kasino. Subalit nakita ni Logan roon si Victor na tinumba si John at kinuhaan ng DNA. Pagkatapos ay galit na siniko ng bida si Remy at mabilis na inatake ang kapatid niya. Dahil sa adamantium sa katawan ng Wolverine ay madali na niyang na-overpower si Victor. Pero si Remy gamit ang kanyang staff ay malakas na pinatalsik silang dalawa. Dito na tumakas si Victor kay Logan at si Remy ay nagpatuloy na kinalaban ang bida pero naputol niya ang staff nito. Ang lalaki naman ay nagawa siyang mapabagsak at mabilis na umalis na rin sa lugar pero si Wolverine ay madaling winasak ang hagdanan na kinakatayuan niya gamit ang kanyang mga adamantium claw at bumagsak ito pati si Remy. Inis na sinabihan ni Logan si Remy na dalhin niya siya sa isla at papatumbahin ni Logan sina Stryker na mga kinamumuhian niya at pumayag na sa kanya ang lalaki. Sa sunod na eksena si Colonel Stryker sa isla ay pinuntahan ni General Munson at tiningnan ang kanilang Weapon 11 na ang katawan pala ni Wade. Sinabi ni Stryker na plano niyang gamitin ito sa mga susunod na gera nila upang makapagligtas ng maraming buhay.
pero ang general ay nalaman na may labis na galit si Stryker sa mga mutant dahil sa pagpatay sa asawa niya ng kanyang mutant na anak kaya't ipapasarado na ni Munson ang programa niya. Subalit si Stryker ay mabilis na sinaksak si General Munson na kinabagsak nito. Maya-maya ay sinakay ni Remy si Logan sa kanyang maliit na eroplano papunta sa isla ni Stryker at hindi nagtagal ay narating na nila ito na ang 3 Mile Island na isang nuclear power plant at bumaba na si Logan sa dagat ng isla. Pagpasok niya sa pasilidad ay nakita niya rito ang Colonel na malapit nang matapos ang kanyang Weapon 11 na susunod sa mga utos niya. Pinaliwanag ni Stryker kay Logan na ang Weapon 11 ay ang isang mutant killer na si Deadpool. Pagkatapos ay pinakita niya roon si Kayla na buhay pa pala dahil pineke lang ni Victor ang pagkamatay niya. Nalaman raw ni Stryker na ang paghihiganti ang mag-uudyok kay Logan na sumailalim sa eksperimento nila kaya't nagawa nila iyon kay Kayla na inatasan rin ni Stryker noon na bantayan si Logan. Si Kayla ay may mutant power na takto-hypnosis na kayang kumontrol ng isip ng tao kaya't ang pagsasama nila ni Logan ay walang katotohanan. Labis na kinagulat at kinadismaya ito ng bida sa babae at umalis siya roon na mabigat ang kalooban. Ilang saglit si Victor ay sinabihan si Stryker na ibigay rin sa kanya ang adamantium katulad ng pinag-usapan nila. Pero sumagot ang Colonel na hindi niya mabibigay ang adamantium sa kanya dahil di niya kakayanin ang proseso nito. Nainis si Victor at sinakal si Kayla pero agad na narinig ni Logan ang sigaw niya at galit na hinarap ang kapatid. Pagkatapos ay buong lakas na inatake ng Wolverine si Victor at hindi ito nakapalag sa kanya dahil sa mga matitinding atake na natatanggap niya, hanggang sa nahulog sila sa mababang parte ng pasilidad. Dahil sa sobrang galit ay tatapusin na ni Logan ang kapatid pero sinabihan siya ni Kayla na hindi siya isang hayop at sinuntok na lang niya si Victor. Nilapitan naman siya ni Kayla at sinabing nagawa niya lang ang lahat ng iyon sa kanya dahil pinangakuan siya ni Stryker na papalayain ang kapatid niya na kinulong rin nila roon. Agad na pinuntahan nila ang mga kulungan ng mga mutants na pinag-eeksperimentuhan ni Stryker. Pagkatapos ay tinulungan ni Logan na palabasin sila rito kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Kayla na si Emma. Samantala si Stryker ay pina-activate na ang kanilang Weapon 11 na si Deadpool kahit hindi pa kumpleto ang proseso rito. Samantala si Logan ay tinulungan makalabas ng pasilidad ang mga mutants kasama si Kayla subalit hinarang sila ni Deadpool kaya't pinaalis na sila roon ng bida. Si Stryker naman ay kinontrol na si Deadpool upang atakihin si Logan at napansin niyang may regenerative ability rin siya. Matapang na kinalaban pa rin ni Logan si Deadpool subalit madali siyang napapabagsak nito. Samantala sina Kayla ay naghahanap ng ibang mapaglalabasan sa pasilidad ngunit biglang pinagbabaril sila ng mga sundalo ni Stryker pero sinalag ito ng diamanteng katawan ni Emma. Nagtulungan naman sila ng binatilyong si Scott na pabagsakin ang mga sundalo gamit ang kanyang malakas na optic blast. Subalit si Kayla ay pinauna nang umalis roon sina Emma dahil sa natamaan pala siya ng mga sundalo kanina. Sa kasalukuyan na yun si Wolverine ay patuloy na nakikipaglaban kay Deadpool subalit nakakalamang pa rin ito sa pakikipaglaban sa kanya kaya't naisipan niyang tumakbo palayo rito at umakyat sa nuclear tower. Ngunit agad na nag-teleport si Deadpool papunta sa kanya at dito nila pinagpatuloy ang kanilang matinding laban pero madaling na-overpower pa rin siya nito kahit paibigay niya ang kanyang buong lakas. Hanggang sa pinagutos ni Stryker kay Deadpool na pugutan si Logan pero mabilis na napigilan siya ni Victor at tinulungan iangat ang kapatid. Pagkatapos ay pinagtulungan na kalabanin ni Logan at Victor si Deadpool ng magkabilaan kung paano sila nakikipaglaban ng sabay noon sa mga gera, hanggang sa pinasabugan silang dalawa ng malakas na optic blast ni Deadpool ng ilang beses pero pinigilan ito ni Logan gamit ang mga claw niya at binalik kay Deadpool ang atake niya. Si Victor ay nilapitan ang kalaban pero agad na inatake siya nito ng kanyang optic blast. Dito na nakakuha ng tiyempo si Wolverine na pugutan ng ulo si Deadpool at sinipa siya roon pero winasak nito ang tower habang nasa ere. Sa kasalukuyan na yun si Scott kasama ang iba pang mutants ay biglang nakarinig ng misteryosong boses sa isip na nagturo ng daan sa kanila at sinundan niya ito kasama ng mga mutants. Ilang saglit ang Colonel ay hinanda na ang kanyang baril na may adamantium bullets at plano niyang burahin ang mga memorya ni Logan gamit ito. Maya-maya si Victor ay tumalon na mula sa gumuguhong tower at si Logan ay tumalon na rin rito. Nang may babagsak sa kanyang malaking debris ay agad na winasak ito sa ere ng lalaking si Gambit. Sinabihan naman siya ni Logan na tulungan ang mga mutants na makaalis sa lugar. Ilang saglit nakita niya roon si Kayla na labis na nanghihina sa tama ng baril. Binuhat ng bida si Kayla paalis ng isla subalit dito na siya pinagbabaril ng maraming beses ni Colonel Stryker ng kanyang adamantium bullets hanggang sa bumagsak siya at nawala ng malay. Babarilin rin ng Colonel si Kayla pero nakontrol na siya nito at sinabihan na magpatuloy na maglakad kahit pa magdugo ang kanyang mga paa. Maya-maya ay nakalabas na ng pasilidad sina Scott at sinalubong sila ni Charles Xavier na ang tumulong pala sa kanila makalabas roon pagkatapos ay pinasakay sila ng helicopter na nakita ni Remy sa di kalayuan.
Ilang saglit ay nagkamalay na si Logan at nakita siya ni Remy na may tama ng baril sa noo. Pero hindi na niya siya kilala kahit pa ang pangalan niya ay hindi na niya alam. Sinabi ni Remy na siya si Logan at magkaibigan sila pagkatapos ay umalis na sa lugar. Subalit nakita ni Logan sa daan si Kayla na wala ng buhay na hindi niya rin maalala kung sino. Pinaalis na roon ni Logan si Remy at nang dumating na ang mga ambulansya at pulis ay umalis na rin si Logan ng isla. Sa mid-credits scene, si Colonel Stryker na nasira na ang mga sapatos dahil sa paglalakad ng sobrang tagal ay sinama ng mga military police upang i-interrogate patungkol sa pagkamatay ni General Munson. Ito naman ang post-credits scene na hindi na kailangang ipaliwanag. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel. At syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.